Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang Wednesday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, Vincent Altar and Ornald Tabares Jr. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta na po kayo? Araw na naman po ng Miyerkules, panibagong araw na naman po ng pagpasada ng napapanahong mga paksa at pagbabalita, gayon din ng masasayang kwentuhan. Bahaginan ngayong Wednesday edition ng opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo Year 7. Magandang umaga, kasamang Ornald. Good morning rin po, Sir Vince. At tayo muna ay mag-countdown dahil 12 araw na lamang po ay sasapit na ang ating araw ng Kapaskuhan. Ayan. Grabe. Nasaan na kaya ang ating kasamang si Good Vice Governor Mark Libista? Pwede na tayo mag-bless, Sir Vince? At Oo nga. Christmas na. Naku, baka kaya hindi pumunta, alam na magbe-bless ka. O na-late lang, grabe, No, hindi daw agad pumunta. malay nyo, diba? Assuming. Ayan, pero ngayon nga po, sir, ay at 13 na agad sa buwan ng Disyembre at ilang araw na lamang ay ika ngayon. Magaganda na naman ang mga ngiti ng mga kapwa-kawani natin dito. Lalo't higit malapit na po ang araw na dapat nating antabayanan kung saan napakarami, sir, ng aktibidad na isasagawa dito sa Kapitolyo pagkakatapos ng ating simbang gabi. Ayan, oo nga, parang papasadahan natin yan mamaya. Oo. Pero bago pa man natin na tayo dumako doon, sir, syempre, kasama't napapakinggan nyo na po muli ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula po sa handsome duo ng inyong biyaheng Kapitolyo. Of course, with Sir Vincent Altar and yours truly, Ornald Tabares Jr. Ayan, at syempre, speaking of pagbiyahe, hindi natin malilimutan ang ating mga kababayan na nasa kanilang mga sasakyan, mapapribado man o pampubliko, at syempre yung mga nasa kanilang mga tahanan na ngayon nakikinig sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. And of course, sir, pagbati rin po ng maganda at masaganang Wednesday morning sa lahat ng ating kapasada via our official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman send us a heart at ishare na natin itong ating live stream nang sa gayon, mas marami pa po ang makasama natin sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Ayan, so sa ating walang kapagod-pagod na ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, magandang umaga po. At sa atin pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis, good morning po. Ayan, sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Tita Abel, magandang umaga po. Lalo't higit, sir, sa atin pong sangguniang panlalawigan sa pangunguna po ng ating Good Vice Governor Mark Leviste. 10 ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal. Good morning po. Ayan, syempre bago tayo mapalayo sa ating biyahe, wala pong bibitaw at maglilipat ng himpilan dahil po sa ating pasadang kwentuhan, makikilala at makakasama po natin ang isang bidanggenya mula sa lungsod ng Batangas, isang Batanggenyang bumida at nagtaas ng bandera ng bawat Batanggenyo matapos hiranging Miss Tourism
Metropolitan International 2023. Ayan. Yan, ika nga ay babae ka, hindi babae lang. Yun. Ayan. And gayon din, Sir Vince, ay papasadahan rin natin ngayong araw yung mga naging kaganapan syempre sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo, maging ang ilan sa mga paparating at nakalatag na programa ng pamahalang panlalawigan sa paglapit na paparating na araw ng Kapaskuhan. Ayan, at syempre to quote our Vice Governor Mark Yes. Leviste, But wait, there's more. Dahil kung sakali, sir, na dumating ang ating partner sa ating radio program ngayong Wednesday morning, ay syempre, bibigyang pagkakataon din natin dahil parang ngayon na lang ulit tayo magkakasama-sama, if ever, yung ating special segment tuwing Wednesday edition, ang ating Good Vice Talks with Vice Governor Mark Leviste, maya-maya po lamang. ayan, syempre ang ating laging sinasabi ng ating Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Kaya naman sakay na at samahan po kami sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Di nila ang huiyan sa programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po sa buong Kapuluan, alas 9:38. Ayan, bago po tayo tuluyang umarangkada sa ating biyahe, tayo po muna ay magpasalamat at manalangin sa ating dakilang lumikha. Ang tao ay hindi laging nagtatagumpay sa buong buhay niya. Hindi sa lahat ng oras mayroong kasiyahan. Mayroon ding panahon ng kagipitan, kalungkutan at oras ng pakikipagtunggali. Datapwat hindi dapat manatili ang isang tao sa pagkakagupo o sa kalungkutan. Kailangan niyang magsumikap. Ang mithiin ng Diyos para sa tao ay isang buhay na makahulugan. Nais niya na ang tao ay laging nagpupunyagi at hindi umaayaw kung mayroon mang tiisin. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubasob. Labis kang nahirapan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon. Para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kaming manatili sa pagkakasubasob. Kung kami ay nadadapa sa putik ng pagkakasala. Dahil kinakailangan na bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kaming muli mula sa buhay na walang direksyon, tungo sa isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan mo sa iyong misyong pagliligtas dito sa lupa. Amen. Amen. Ayan, amen. At napakasarap talaga sa kalooban, syempre, na nasisimulan ng ating programa at ating araw sa isang panalangin. At hindi makukumpleto ang ating programa kung hindi natin nababati ang ating mga masusugid na tagapakinig at taga-subaybay sa ating pasadang pagbati kasama ang ating patroller, Miss Cheryl May Makuha Halili. Ang haba. Ayan, muli po, isang pagbati muna po ng magandang Wednesday morning. Siyempre sa lahat ng kasama nating pasaherong nakatutok sa ating Facebook Live via Batangas PIO, maging sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Siyempre po, pagbati kina Tita Nenet Ona, Tito Roger Aguirre, kay Jun Lindo Naguda, kay Vincent Roy de Chavez, kay Batanggenyo Graphic Artist, kay Mon Carag, ganun din po, kay Tita Marife, kay Tita Nilda de Villa, kay Tita Grace, kay Tin Damian. Yan, at sa lahat po na nakatutok sa atin ngayon. Good morning po.
Ayun at syempre sir, nakatanggap tayo ng mensahe ngayon lamang. Ano, ang pag-shoutout daw po natin kay Sir R.D. Dolor. Good morning po. And of course, happy birthday po kay Mayor Dolor ng Bawan. Ayan, Mayor happy Ryan birthday Dolor. po. Ayan, so wala na. Kala ko baka may babatiin pang mga pahabol. Oo. Ayan, ang oras po, 9:42 ng umaga. Wala pong maglilipat ng himpilan sa atin pong pagbabalik. Diretso na po tayo sa ating pasad ng kwentuhan kasama ang ating bidang Batanggenya ngayong araw sa pagbabalik ng inyong biyaheng Kapitolyo. Ngayong panahon ng Pasko, isang pagbati mula sa ating pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas. Magandang buhay at maligaya at mapagpalang panahon. Tayo ngayon ay pumapasok na naman sa panahon ng Pasko at bagong taon. The lighting of the province of Batangas really is not only a symbol but a motivation and inspiration na bubuhay sa damdamin ng bawat isa sa atin na walang maiiwanan, nananatiling magiting, lalo na ang mga Pilipinong Batanggenyo. At ito'y pagpapatuloy natin, sama-sama, nagkakaisa. Maligayang Pasko at tunay na bago at mapagpalang buhay sa ating mga Pilipinong Batanggenyo at sa lahat nating mga kababayan. Mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo sa January 6 sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas upang manood ng Basketball for a Good Cause para sa pag-aaral ng mga seminaristang oblato. Artista laban sa artistahin. Game 1, OSJMS Alumni versus OSJMS Seminarians. Game 2, Celebrity. Mark Heras, Matt Evans, Jason Abalos at ang ating pinakamamahal na Vice Governor Mark Libiste laban sa mga pari. Ito po ay sa January 6 sa FPJ Arena. Ang pagbubukas po ng gate ay 1 p.m. Ang ticket po ay available sa Oblates of St. Joseph Minor Seminary sa San Jose, Batangas. Kami po ay pupunta ng Padre Garcia sa December 18 sa Municipal Hall 9 a.m. to 11 a.m. para magbenta ng ticket. Ganon din po sa FPJ Arena sa December 26, 9 a.m. to 11 a.m. Ang mga ticket po ay nagkakahalaga ng 150, 300, 500 at 1,000 para sa VIP. Nawa po sana, mga kababayan, suportahan nyo ang Basketball for a Good Cause, artista laban sa artistahin. Ako po si Reverend Father Nino Randolph R. Subiaco, OSJ, ng Oblates of St. Joseph, dito sa San Jose, Batangas, Seminaryo Minor. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at yan, gaya nga po ng ating nabanggit kanina, makakasama natin ngayon ng live ang isang Batanggenya na nagbigay ng karangalan, hindi lamang siyempre sa lalawigan ng Batangas, malapay sa buong bansa dahil sa kanyang galing, ganda at husay. Yan. Ang bidang Batanggenya natin ngayon, sir, o ang ating bidang Genya ngayong Wednesday edition ng ating biyaheng Kapitolyo ay isa lamang naman sa nag-uwi ng corona bilang Miss Tourism Metropolitan International 2023 at ang nagkaroon ng special award na Miss Southeast Asia Tourism Ambassadress 2023 sa Sabah, Malaysia. Kaya naman kasama po natin ngayong Wednesday morning ang napakaganda, talagang nanginginang sa kanyang berdeng dress ngayong umaga. Good morning, Miss Janet Lopez, and welcome po sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakatutok ngayon dito sa Biyaheng Kapitolyo. And sobrang saya ko po na ako'y naimbitahan dito para ma-interview ngayong araw. So, I'm looking forward po sa ating magiging usapan ngayong araw na ito. Ayun. Magandang paniniwala. Ginaganahan ako, Sir Vince. Pakilala muna po si Mama Janet. Taga saan ba ikaw? Ilang taon? Ako po si Janet Reyes, taga Alangilan, Batangas City. At kasalukuyan pong nagtatrabaho ako bilang isang flight attendant sa Philippine Air Asia. And recently lang po,
kumatawan ako bilang representative ng Philippines sa Miss Tourism International na ginanap noong November 25 sa Sabah, Malaysia. Ayun, at bago tayo makarating ng Sabah, Malaysia, yung local na, kumbaga yung local na competition, paano ka naging representative ng Philippines doon sa Sabah? Last year po, December 22, nag-compete po ako sa Mutya ng Pilipinas, wherein meron po silang binibigay na 3 titles, Miss Intercontinental, Miss Tourism International, and Miss Top Model of the World. And very fortunate enough nga po ako na nakasungkit ng isa sa mga big crown sa Mutya ng Pilipinas. Kaya po ako ang naging representative ng Philippines sa Miss Tourism International. Pero before ka nag-participate sa mga ganitong national na pageants dito sa Pilipinas, ikaw ba before ay may sadyang karanasan na o sadyang well-experienced na pagdating sa ganitong industriya? Honestly, passion ko po talagang sumali ng mga beauty pageants. And ang nakakatawa nga po, every time I join pageants, I'm not expecting to win. I just do it because I love doing pageants. And nag-start po ako mag-join ng competitions in my university, Lyceum of the Philippines University, Batangas. Nag-start lang po ako sa mga department pageants. Hindi naman po agad, step by step po, Miss Lyceum, and then eventually, I was lucky enough to be the Binibining Lungsod ng Batangas 2019. So, doon ko po na-realize na parang yung gusto kong, o yung pangarap ko na maging beauty queen is nagiging mas seryoso na. So, sumali din po ako sa Miss Bicolandia in Bicol region. A lot of people get confused po kapag sinasabi ko, bakit sumasali to ng Batangas? Bakit sumasali to ng Bicol? Kasi po in Bicol, we are allowed to join pageants as long as you have blood na Bicolano o Bicolana. Okay. So I tried my luck in Bicol and luckily I placed second runner-up there. And that's when I decided to join nationals. And then I joined Mutya ng Pilipinas po last year. And then yun po, pinala din po na makapag-uwi ng corona hanggang po sa nadala ako dito sa international competition ng Miss Tourism International. Ayan, so sa Miss Tourism International, ilan ang competitors bali dito? 44 countries po. Ayun. 44 countries, so ang dami talagang nakalaban. Imagine mo yun. Grabe. And imagine, sir, yung kanyang humble beginnings talagang galing din siya dito sa LPU, talagang home of beauties din yan. At syempre, kung sino man o kung ako man na may ganitong ganda, ganitong talino at tindig, ay dapat i-flex hindi lamang sa lalawigan, talagang international. Ay, gusto ko lang din po palang idagdag na 4 na taon po akong scholar ni Governor Dodo. Ayun. Actually, nung na-meet ko po siya last time, nung Monday, nung may awarding ceremony po sa hall, sabi ko, Governor, gusto ko din po mag-thank you sa inyo personally kasi scholar po ako ng lalawigan. And napakalaking ambag po nito at where I am now. Tapos tinanong niya kung nasan ako ngayon. Sabi ko, flight attendant na po ako. Sabi niya, ang galing naman and nakakatuwa naman. So ever since po talaga, the province has been so supportive. And mas nakita ko po, lalo na nung kinilala nila and recognize nila yung achievement ko for bringing honor and pride po sa lalawigan ng Batangas. Shout out din po, pwede po ba mag-shout out kay Bocala Claudette Ambida for her immense appreciation para po sa ganitong honor and pagbibigay ng recognition kasi isa po talaga siya sa talagang nag-push na ma-recognize itong achievement na ito. So Bocala, maraming salamat po. Yes. Ayun, tsaka baka gusto mo ring i-address si Governor Mandanas doon sa iyong pagiging kasi sir, scholar? Yung pagiging scholar kasi, di ba, napakadami, libo-libo talaga. This is very subjective, di ba? So, ikaw, dahil sa perspective naman mula sa beauty queen, paano o ano yung naging impact sa iyo ng 4 na taon na ikaw ay isa sa mga scholars ng lalawigan ng Batangas under the program of educational assistance ni Governor Mandanas?
So para po sa akin, napakalaking bagay po siya, napakalaking tulong po siya. To the point na it always push me to study harder. Kasi we have a maintaining grade na, syempre, kahit naman po kaya ng parents na magpaaral sa isang private school, iba pa din po yung fulfillment na matawag kang scholar ng bayan. And with that, it motivated me to study and strive harder para po hindi lang para mabigyan din ng justice yung pondo na ibinibigay ng lalawigan, kundi para na din maging inspiration sa ibang kabataan na to always study hard. And nandyan lang lagi yung lalawigan para sumuporta. Ayan. Nakakakilig mapakinggan how she values education, sir, no? And how she appreciate yung aid o yung tulong o yung assistance na nagmumula sa pamahalaang panlalawigan. With that, maraming salamat po. Thank you po. And Sir Vince, kaya natin na nakasalamuha agad itong si Ma'am Janet is dahil nung ating flag raising ceremony last Monday, Yes, kung saan siya nga po ay na-sponsoran ni Bukala Claudette Ambida na mabigyan ng resolusyon mula sa sangguniang panlalawigan para sa kanyang pagkilala. Ayan, at anong tawag dito? Sobrang busy sigurado ng isa kang beauty queen. Tapos at the same time, nagtatrabaho. So, how do you manage your time na kumbaga parang na ipapasok mo lahat sa schedule yung mga dapat mong gawin? Honestly po, right now, sobrang stress po ako. And since I get here, hindi pa po ako naka-experience ng maayos na tulog kasi I just arrived from Malaysia last November 28. But inisip ko po, kahit ilang beses ko ulitin, magandang stress pa din to. Magandang pagod pa din to. The last day po, I had an interview with Star FM, and yesterday po, galing lang ako Manila to attend an event, and tomorrow po, I will be flying to Bicol naman for my homecoming. And yun nga po, I'm just grateful for everything that's happening to me right now, and siguro po na ma-manage ko lahat dahil supportive din po yung company, Philippine Air Asia. They allowed me to extend my leave until ayun. January. So, I have all the time ngayon po para ma-manage lahat ng mga guestings and events ko. Ayun. Syempre, hindi naman na sa journey ng bawat tao o ng bawat kandidata ay puro triumph o success. Have you ever experienced din nung sa iyong past or sa iyong background sa ganitong industriya yung challenges, pagsubok o pagkabigo? Isang beses po, when I joined, okay lang po ba sabihin yung competition? Sige. Miss Baymall. Okay. And after that, I won Binibining Lungsod ng Batangas. So, parang lahat ng self-doubt, lahat ng pressure, napalitan ng kasabihang, everything happens for a reason. Oo nga So, naman. there are things that are happening in your life that maybe those things are just preparing you for something bigger. And I always think na lang na trust in the process. Oo naman. And isa po sa naging struggle ko is that I tend to always doubt myself sa lahat ng ginagawa ko. And in my journey, I learned that it's very important to believe in yourself and in your capabilities. Because when you always believe, it's when the magic happens. Ayun. Oo. Ganda naman nun. Oo, ang lalim. And syempre sabi nga nila, baka kung hindi para sa iyo ang Miss Baymall, baka may ibang blessing na darating sa iyo like the Binibining Lungsod. At syempre sir, baka ikaw ay yung dako naman tayo sir dun sa international na part. Nung nadoon ikaw sa Sabah, Malaysia, how would you describe your experience, yung relationship mo, yung sisterhood mo with the different nation na nakasama mo doon? Naku, it took me a lot of time to adjust, especially iba't iba po ng culture and tradition, but at the same time, I find it really exciting po to get to know these girls from coming from different parts of the world and making friends with them. Talagang sisterhood po. It's not, I don't see it as something
na parang very competition. Talagang in-enjoy ko lang po every moment of that moment. In-enjoy ko lang po every single moment I had with them. Tsaka yung language barrier, malaking bagay gayon Oo, sa ganyang mga pagkakataon. Naku, opo, madami po sa kanilang parang who don't speak in English. Pero meron naman pong Google Translate. Oo, Ayun. Thanks sa technology so we can be able Oo to nga. communicate. Minsan nga po inisip ko, sana nag-aaral na lang ako mag-sign language. Kidding aside po, ayun po, one of the things that I treasure most about my experience in Miss Tourism International is meeting these lovely girls from different parts of the world. And kahit ilang panahon o ilang oras pa po ang magdaan, hindi na yun mabubura. And we are connected with each other and we're planning po to meet each other kapag pumunta sa kanya-kanyang bansa if Ayan. ever we have time to. And imagine, sir, out of 44 nations na nakilahok dito sa Miss Tourism International, and yung mga challenges ng language barriers and such, tingin mo, paano nag-stand out ang dugong Batangueña sa pageant na ito? I think as a Batangueña and as a Filipina, iba yung aura natin when it comes to international competition. And aaminin ko po lahat, hindi po madaling mag-compete sa international kasi ang daming maganda, Oo naman. ang daming magaling, ang daming very articulate and fluent. So, hindi mo alam kung paano ka mag-stand out. But I think nasa dugong Pilipina and Batangueña po talaga yung pagiging brave enough and nagre-reflect po yun. Nakikita nila yon during the prejudging. I think dun po ako sa prejudging pinaka napansin, the way I talk, the way I speak, because I was always told by my Mutya ng Pilipinas President, Mama Cory Quirino, to always speak with your hearts, with all sincerity and honesty. And dun po siguro lumalabas and nag-illuminate yung personality ko as a Filipina kasi they get to know me more as who I am and bilang isang representative ng Philippines. And I think dun po nagsha-shine yung mga kandidato ng Pilipinas and ang isang Batangueña when it comes to stepping on stage. Speaking of yung parang yung shine ng bilang isang Filipina na beauty pageant contestant, parang hindi ba parang may favorite lagi ang Philippines, isa sa mga na-expect na mag-do well sa mga competition kasi parang halos every competition top 10, top 5, top 3, kung hindi man nanalo talaga mismo o first runner up, hindi ka siya parang added pressure sa kagaya mo na sumasali sa mga ganyang Naku, sobrang competition. pressure po siya sa akin considering na sabi niyo that Philippines always plays in the international competition. But then, every time iniisip ko po siya and nape-pressure ako, wala naman pong mangyayari kapag inisip ko ng inisip and nag-focus po ako to the other candidates. Instead, I focus on myself, what I need to improve, and just prepare myself for whatever happens. Honestly po, a week before the competition, I texted Mutya ng Pilipinas Organization. I told Mama Cory and the chairman of Mutya, Sir Fred Yuson, that Mama Cory, I don't think I can be able to get home a crown. But I'm trying my best every day. And she replied that the one who will win is the one who will shine the brightest on that night. So whatever happens, Jeanette, you're always a winner and we are proud of you. And that gave me peace. Sabi ko, no matter what happens, as long as I do my best, that's okay. And what I wanted is that to represent my country, Batangas City, of course, my province, and Camarines are very well. And then, I just hope that fate finds me. Ayun, and fate found you. Yes. Grabe. Napaka-pure, napaka-genuine, sir, no? And what you did is more than best. Kasi kami pa lamang dito sa lalawigan ay sobrang proud na sa kung ano man ang na-achieve mo, not just for our province, but for the Philippines. Diba?
And naisip ko nga, sir, habang siya ay nagkikwento sa atin, siguro ay may part na nakatulong din yung kanyang pagiging FA sa kanyang international pageant kasi 'di ba parang tinitrain din kayo how to mingle and how to associate with other yung tourists na from ibang country. Siguro po sa tingin ko din, isa din po siya sa mga naging strength ko sa background ko. Kasi as an FA, as a flight attendant, we are given the opportunity to explore the culture from different parts of the world. And apart from that, I am a proud volunteer of Philippine Coast Guard Auxiliary, where I able to be a volunteer in some of the activities po, like marine environmental protection, coastal cleanup, tree planting, gift giving to kids, and a lot more. And I'm looking forward to do more po. And just recently lang po, nag-courtesy call din po ako kay Sir Commodore Jeronimo Tovilla and Southern Tagalog Station dito po sa Santa Clara. So, masayang-masaya din po ako sa kanilang buong pusong pagtanggap at pagkilala sa pagkapanalo ko sa Miss Tourism International. Grabe, sir, nasa Philippine Coast Guard pa yan? Napaka all around. Oo, baka yun na rin yung hiniintay kong sign for my calling. Pero ito na, Ma'am Papasok ka rin ng Coast Guard. Opo, Ayun, diba? Good morning. And Ma'am Janet, maitanong lang natin, syempre, after all these achievements, after all your triumphs, what's next para kay Ma'am Ayan. Janet Reyes? Nako, as of now po, I can't really tell what's next. I need to finish my contract 1 year and 6 months po. And I'm just enjoying every part and every single moment with this crown. Actually, dalawa po pala yung crown ko. Yung isa po, Miss Tourism Metropolitan International, and yung isa po, Southeast Asia Tourism Ambassadress. Bali po, itong isa, magkakaroon po siya ng pageant in Malaysia. Wow. Which is, ako po yung magpapas. So, babalik din po ulit ako after a year para ipas naman din po yung itong isa. So, sobrang masaya po ako kasi first time po nagbigay ng Miss Tourism International ng 2 corona at sa isang kandidata pa at sa isang Pilipina pa. Grabe. So, Grabe. ako po ay sobrang masaya. Diba? 1 for Bicol, 1 for Batangas City. Oo nga. Arnad, baka isuot mo pa yan, ha? Oo nga, sir. Kung ano bang ang feeling ng magsuot ng international crown. Sumisenyas na si Derek Auntie. Pero Isuot syempre, mo daw. hindi na natin itatry kasi this crown ay pinaghirapan at pinatunayan ng isang dugong Batanggenya na truly she deserved to wear the crown. Speaking of being Batanggenya and Bicolana, Yes, paano yung distinction nun? Paano ka naging Batanggenya? Paano ka naging Oh, Bicolana? yung mom ko po is lehitimong taga Batangas. Ayun. Tapos dito din po ako sa Batangas nag-elementary sa Alangilan Elementary School. Then nag-college po ako sa LPU Batangas. Yung dad ko naman po is taga Bicol talaga. Ayun. Pero dito po talaga Saan ako sa Bicol? sa Pasacao, Camarines Sur po. Malapit po siya sa Naga City. Okay. Ayun. So, Batanggenya, Bicolana pa. Bicolana. Grabe. Doon po yung chili ice cream ba? Oo, Wow. dun po yung chili ice cream. Have you tried yung ice cream? Yes po, actually may iba-ibang level po siya. Level 1, level 2, level 3. Grabe, no? Pero kung doon sa Bicol ay may chili ice cream, dito naman may na-produce yung ating mga agri na tilapia ice cream naman dito sa Batangas. Tilapia ice cream. Saan po siya? Parang Laurel ba yon? Sa Laurel or Tilapia Talisay? ice cream. Yon. Ma'am Janet, baka ikaw ay may nais pang batiin, pasalamatan na nalilimutan nating Baka may mga talakayin. gusto ka pang kwento na ibahagi na hindi namin natanong. Yun lamang po siguro. Oo. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo for inviting me today. It means a lot po sa akin being able to share my story in my journey sa aking mga fellow Batanggenyos. Thank you so much po. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, binabati ko po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. And gusto ko lang pong pasalamatan, of course, Governor Dodo Mandanas, Bocala Claudette Ambida, Bocal Bart Blanco, Vice Governor Lee Viste, at sa lahat ng Sangguniang Panlalawigan members. Thank you so much po sa pagbibigay karangalan and pag-recognize sa akin. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa aking family, Lopez Melo Espina family, hello po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan ko po, sa aking dentist, Dr. J.M. Delgado,
Kuya, thank you so much. And of course, sangguni ang panlungsod po ng Batangas City, Vice Mayor Eliza Cruz, and of course, my fairy godmother, Mayor Beverly Rose de Macuha, Ayun. Tita Amy Creyos. Hello po and see you soon po. Ayan, at nakasama nga natin ngayong umaga, siyempre, ang isang tunay na bidanggenya. Ang nagkamit po ng Miss Tourism Metropolitan International 2023 at syempre yung ating Miss Southeast Asia Tourism International Ambassadress 2023. Mula po sa lungsod ng Batangas, tunay na may dugong Batanggenya at Bicolana. Ayan. Ang ating nakasama ngayong umaga, walang iba kundi si Ma'am Janet Lopez Reyes. Yan, muli maraming salamat, ma'am, and we are looking forward na muli ay makakwentuhan ka namin dito sa Biyaheng Kapitolyo. Pwede po bang maihabol? Oo naman. Binabati ko din po si Kuya Alan Cantre and si Dr. Maya Manggubat, Kuya Brian, Mama Jovi, and Ate Ara sa Mayor's Action Center. Ayan, at nakasama nga po natin si Miss Janet Lopez Reyes. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Wala pong maglilipat ng estasyon. Love, love, love! Ito po ang inyong lingkod, Mark Leviste. Ngayon Pasko at sa darating na bagong taon, pahalagaan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. God is love and love is all that matters. We cannot have peace without love. We cannot have joy without love. We cannot have hope without love. Love is all we need, and God is all we need. May the Lord God bless you and have a Merry Christmas and a Happy New Year. Muli, ito si Mark Leviste. Love, love, love! Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok.
Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang forest, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang biyaheng Kapitolyo. Ang oras po alas 10:12 ng umaga. Ayan, at galing talaga nung mutsa ng Pilipinas. Oo, sir. Ang ating Miss Tourism International. Grabe. Oh, grabe sumagot. Talagang, parang hasang-hasa talaga sa, experience. Yes. At hindi lang sa, kumbaga parang, kita mo talaga yung, yung sabi nga daw ni Madam Cory naging honest Quirino. siya at nagsalita mula From sa the heart. kanyang puso. Ayun. Ganun talaga kami, sir, magbahagi. Naka-identify ka Opo, doon sa... sir. Ayan, oo. Ayan, at marami pong salamat muli sa ating kay Miss Jeanette Lopez Reyes. Ayan. So, dako naman po tayo ngayon sa mga naging aktibidad ng pamahalaang panlalawigan nitong nagdaang linggo, kasamang May. Yan, pinangunahan po ni Governor Dodo Mandanas ang isinagawang bigay handog sa Cancer Warrior Children ng Batangas Provincial Blood Council kasama ang mga kabalikat na mga grupo at individual mula sa mga non-government organizations, private companies at media partners. Nagsama-sama ang mga Cancer Warriors sa lalawigan ng Batangas kahapon, 12 ng Disyembre 2023 sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capital Site, Batangas City. Layunin ng Cancer Warriors Foundation at Blood Council na makapagbigay handog at saya sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng Christmas wishlist na mga regalo para sa mga bata. Ayan, at nakasama din dyan ang si Miss Bernadette Sembrano ng ABS-CBN. Oo, nakasama ni Governor Mandanas doon sa pagbibigay doon sa ng mga regalo sa mga cancer warriors natin ng mga kabataan. Talagang napakagigiting ng mga batang ito. Oo. Nakakatuwa talaga, nakaka-proud ang tapang nila at lakas ng loob. Samantala, masigla ring nakibahagi si Governor Hermelando Mandanas sa year-end Christmas party ng Samahang Batangueña Timog Katugulugan Incorporation. Ang kasiyahan na sinimula ng isang banal na misa ay ginanap kahapon din Disyembre 12, 2023 sa Provincial Auditorium, Capital Site, Batangas City. Mahigit 290 na mga miyembro at opisyales ng samahan ang dumalo sa naturang aktibidad kung saan nagkaroon ng dance presentation at fun games at raffles. Nagtipon-tipon rin po kahapon ang mga department heads ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa isang pagpupulong kung saan kabilang sa pinagtalakayan ang maayos na implementasyon ng mga natitira pang mga proyekto at aktibidad para sa taong 2023. Sang-ayon sa HELP program, sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas, ang pagtitipon ay isinagawa sa conference room ng HIM Information Management Center, Capital Compound, Lungsod ng Batangas. Ipinresenta rin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pamumuno ni Dr. Amor Calayan sa Governor ang natanggap nitong Gawad Kalasag Seal of Excellence Award bilang Beyond Compliant ng Batangas Province. Dumalo rin po si Governor Hermelando Mandanas sa pagdiriwang ng ika-120 taon ng pagkakatatag ng Batangas State University at first anniversary bilang the National Engineering University. Sang-ayon sa Republic Act 11694, ngayong kahapon po, araw ng Martes, 12 na Disyembre 2023 sa Batangas State University, Pablo Borbon Main Campus, Lungsod ng Batangas. Sa naging mensahe po ni Governor Mandanas, lubos ang paghanga niya sa Batangas State University sa malaking ambag
ng institusyon sa pagbibigay ng palagiang makabagong inobasyon at mataas na kalidad na edukasyon sa universidad, na kinikilala bilang kauna-unahang engineering university sa buong Pilipinas. Samantala, ginawaran ng universidad ng sertipiko ng pagkilala sina Governor Mandanas at Dr. Romelito Marasigan, Department Head ng Provincial Veterinary Office, sa pagiging katuwang ng pamahalang panlalawigan ng Bat State U sa maraming larangan. Ayan, samantala, nakipagtalakayan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Mandanas sa mga kinatawan ng mga pangunahing phone and internet providers upang pag-usapan ng mga hakbang upang mas mapaganda at mapalakas ang serbisyo ng mga ito sa buong lalawigan. Sa pamamagitan ng imbitasyon ng National Telecommunications Commission, Region 4A, nagpahayag ng kanilang mga programa para sa telecommunication services ang Globe Telecom, Smart Communications at Dito Telecommunity. Layunin ng pamahalang panlalawigan at ng 34 na mga local government units ng Batangas na mas mapalawak pa ang paggamit ng digital payment methods at iba pang mga online business transactions sa buong probinsya. At eto naman sir, Oo. yung ating sarsuelang hibik at himagsik ni na Victoria Lactau Aha. ay muling isinaentablado sa Kapitolyo. Ito po ay bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ating 442nd founding anniversary na ipinamalas po ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office at ang ating Lipa Actors Company, yung muling pagsasaentablado nga po ng naturang sarsuela nung kailan ba? Noong December Lunes. 11, yan, sa atin pong Provincial Auditorium dito po sa ating Kapitolyo. Ito pong sarsuelang ito ay mula sa panunulat ni Dr. Bienvenido L. Lumbera, isang Batanggenyo National Artist for Literature at ang atin pong 2019 Dangal ng Batangan Eminent Person. Ayan, at hango ito sa tulang hibik namin ang protestang inilathala ng siyam na mga Pilipina noong 1899 tungkol sa panghahalay at panggagahasa ng mga Amerikanong sundalo noong panahon ng digmaan na naging buhay na patotoo at sumasalamin sa panggagahasa ng mga dayuhan hindi lamang sa mga kababaihan manapay sa bansang Pilipinas. Sa pamamagitan ng magiting na pagsasalaysay ng siyam na mga kababaihang ito sa likod ng pagtatanghal, na ipabatid ng produksyon sa mga manonood ang naging matapang na pakikibaka ng mga kababaihan na sa kwento ni Ginoong Lumbera ay naganap sa lungsod ng Lipa, Batangas, at ang aktibong pakikibahagi ng mga ito sa digmaan laban sa kolonisasyon ng Amerika. Binigyan diin ni Chayong, yung ambidang si Victoria Lactau, na hindi dahilan ang pagiging mahina upang hindi manindigan, lalo na kung ang ipinaglalaban ay para sa pamilya, mahal sa buhay, at bayan. Yan. Napakahusay sir ni na Sir Vince Conrad at saka ni Miss MJ Correa. Ma'am MJ Correa. Oo. Napakahusay ng pagkakaganap. At sa naging mensahe nga po ni Ginoong Amado Hagos II, Sir Mads, napakahusay din. Grabe. Siya lang naman po ang naging artistic director at production designer ng Dula. Sabi ni Sir Mads ay ang naturang sarsuela ay isinaentablado sa pangalawa pa lamang na pagkakataon matapos itong unang itanghal noong Agosto 2002 ng Dula ang UP sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City. Ayan. Aniyay isa itong alternatibong plataporma o pamamaraan upang ipabatid sa bawat kabataan at Batanggenyo ang ating pagkakakilanlan bilang isang lahi, isang probinsya at bilang isang Pilipino. Mula po sa direksyon ni Ginoong Luisito Nario, matagumpay na naitanghal ang pagnagsanib na tula at musika sa isang political drama. Siyempre tampok ang pagsasama-sama ng mga artista mula sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. At ito nga pong muling pagtatanghal ng hibik at himagsik ni na Victoria Lactau ay isang proyekto ng Batangas Culture and
Batangas Culture and Arts Council sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas upang isulong, pagtibayin at itaguyod ang sining at kultura sa probinsya, lalo't higit sa mga kabataan ng kasalukuyang panahon. Nanghihinayang ako dun sa production kasi parang dapat mas marami pang play date sana kung maaari. Oo, pero sir. pero parang mahirap kasi syempre magastos. Opo, Malaki pero talaga yung production cost ng mga ganitong klaseng palabas Pero itong ganitong piyesa na sinulat ng isang mahusay na Batanggenyo, talagang deserve din na magkaroon ng ibang premiere dates, no? Pero syempre, pasalamat na rin tayo, sir, kasi nung December 11, nagkaroon po ng dalawang show ang buong produksyon, yung matinee nung alas 2 at noong alas 7 ng gabi. Pero hindi siya talaga madaling i-produce dahil unang-una nga yung mga artista na gumanap mga taga-iba't ibang lugar sa Batangas, sa lalawigan. Kumbaga hindi lahat taga Batangas City, may taga Lipa, may taga Balayan. Talagang kumbaga all-star na mga Batanggenyo at Batanggenya. At sabi nga po ni Direk Luisito, parang ito yung unang provincial theatrical play na talagang yung ating casting ay almost 100% ay pawang mga Batanggenyo. Pero yun nga, kumbaga bilang isa sa mga nakapanood, parang nakaka-proud talaga dahil talagang ang galing, ganda nung production at talagang maipagmamalaki mo yung anong tawag dito? Yung kanilang output na bilang Batanggenyo na grabe, puro mga Batanggenyo yan. Tapos ang galing talaga nung naging production nila. Samahan pa, sir, nung mga titik at awitin na kanilang binigkas at sinambit doon sa play. Opo. Kumbaga parang may imagine ko kung gaano yung effort, yung oras na ibinuhos doon pa lang sa pagsasanay doon sa mga kanta na talagang ang ganda. Talagang may mga blending na hindi siya yung parang mga parang jamming lang talaga, as in kita mo talaga na parang may choral singing talaga na talagang naramdaman natin na nasa puso yung ginawang pagtatanghal na ito. At syempre, mabuhay ang sining at kultura sa lalawigan ng Batangas. Ayan. At dahil dyan, dahil sir, ibahagi na rin natin dahil nagkaroon na po ng official na statement ang pamahalang nasyonal na ito pong ating paparating na December 26, araw ng Martes, ay idineklara na po bilang special non-working holiday. Ayan, ito po ay mula sa tanggapan ng ating Pangulo na si President Bongbong Marcos. At syempre, sir, siguro po ay ating pasadahan kasamang Ate May yung magiging activities ng pamahalang panlalawigan, lalo't higit sa paparating po na simbang gabi na gaganapin dito sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. Ayan, kasamang Ate May. Yan, para po sa mga nakalatag na aktibidad ngayong natitirang araw ng linggong ito, mula po sa Provincial Health Office, December 13, ngayon po yan, may food waterborne disease surveillance sa Tagaytay City. December 13 to 15 po, may TB active case finding and free chest x-ray. Ngayon po ay sa San Nicolas, bukas po ay sa Bayan ng Balete, at sa December 15 po ay sa Bayan ng San Luis. Mula po sa Provincial Planning and Development Office, December 14 po, bukas po yan, Provincial Land Use Committee meeting deliberation of comprehensive land use plan zoning ordinance in San Nicolas. Mula po sa Provincial Social Welfare and Development Office, bukas po magkakaroon ng awarding ceremony of search for Huwarang Pamilya Batanggenyo 2023 sa Batangas City. December 15 naman po magkakaroon ng distribution of financial assistance to individuals in crisis situation sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. At mula po sa Office of the Provincial Agriculturist, magkakaroon po ng launching
of Mud Crab Culture Project sa bayan po ng Nasugbu. Bukas po yan, December 14, 2023. At sa December 15 naman po, may OPAG Community Food Market and Food Park at Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Ayan, maraming salamat May at maghapon pa kayang magiging maaraw nga eh. Oo, maghapon kayang magiging maaraw. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula sa ating weather forecaster mula sa ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, December 13, 2023. Patuloy ang pag-ihip ng malakas na northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya naman makakaranas po tayo ng malamig na panahon lalo na sa madaling araw. Habang ang easterlies naman o ang hangin mula sa dagat Pasipiko ang magdadala pa rin ng mainit na panahon sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pa din po tayong namomonitor na bagyo o low pressure area sa Philippine Area of Responsibility hanggang Biyernes, pero patuloy ang pag-monitor sa namumuong cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa may Central Pacific Ocean. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng mainit na panahon na susundan ng panandali ang mahihinang pag-ulan, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 57% chance ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 80% chance ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 3% chance ng pag-ulan at sa timog bahagi ng Batangas ay may 80% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:10 ng umaga at lulubog mamayang 5:29 ng hapon. Lagi po natin tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentasida at nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat kasamang Raven at nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Bilis talaga ng oras. At para siyempre sa ating karagdagang announcement tungkol sa ating magiging simbang gabi sa Kapitolyo. Yan po, ngayon pong darating na December 15 hanggang December 24 ay gaganapin nga po muli ang simbang gabi dito sa atin sa Kapitolyo. Kaya po halina't dumalo at makiisa sa mga programa matapos ang misa. Sa December 15 po ay magkakaroon ng dog trick show after po yan ng simbang gabi. December 16 naman po ay Pastoral Genyo, choral competition po. December 17, film showing. December 18, Child Development Workers Day, dance contest. December 19, cultural and fashion show. December 20, araw ng mga LGBTQ+. December 21, Cooperative Month, performance and variety show. December 22 po, Capital Employees Night. December 23, film showing. And December 24 po, magkakaroon po tayo ng fireworks display. Ayan, at inaanayahan po ang lahat na siyempre nga makiisa po sa ating simbang gabi. Magsisimula na po sa darating na December 15. Lalo't higit sir ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbubukas ng mga gate ng Kapitolyo para po dun sa ating pailaw dito sa Kapitolyo. Nakita ko nung isang gabi sir, ang ganda ng ilaw lalo ngayong panahong ito. At nagkaroon ng mga karagdagan yung dun sa tugtog doon sa music, doon sa ating mga parang dancing lights, na iba yung mga tugtog na may maririnig. May ibang flavor ngayon na talagang mas magpapaindak sa mga ilaw, gayon din sa mga bumibisita dito po sa bakuran ng Kapitolyo. Ayan, so bukod po sa makikita nyo na po ang nagagandahang pailaw ng Kapitolyo, tayo po ay magkakaroon din ng pagkakataon na makiisa sa banal na misa na gaganapin nga po gabi-gabi mula December 15 hanggang 24 ng Disyembre. Ayan, at baka may mga babatiin pa kasamang May, Arnald? Yan sir, pahabol na pagbati po sa mga patuloy na nakatutok at nakikinig sa atin via Facebook Live. Kay Mon Carag, John Lindon Aguda,
kay Tindamian, kay Brian Bautista, Linalyn Cos-Ebora, kay Court Bayanay, Russell Gonda, kay Sir June Magnaye, kay Tita Grace Briones, kay Julius de la Cruz, Kevin Paulo Medrano, Lota Lailo, Froilan Salcedo, Jane Romuel, gayon din po sa aking mama at sa aking papa na nakatutok ngayon, Mama Lisa and Papa Raul, ganon din sa aking mga tito at tita, Tita Betty, Tita Blanca, Tita Bel, yan, sa lahat po na nakatutok, ganon din po sa aking biyanan, kay Mami Lourdes Salidi, ganon din po kay Ma'am Nitz Lapa, kay Rafael Cornelio Castillo, kay Avon Lu Mendoza Kagimbal, kay Ma'am Marife Panopio Tumambing, kay Maria Carla Mila ng PSWDO, kay Ma'am Emma Behasa at Atienza, kay Marwin Domingo, good morning po, kay Sir Henry Reyes, yan, kay Sir Nonoy Valencia, at kay Sir Chris Abanto ng PSB Secretariat. Yan. Morning. Good morning po. At syempre, ang atin pong kasama sa likod ng ating mga kamera ngayong umaga. Yan po ang ating technical crew. Pinasasalamatan po natin sa pangunguna ni Direk Christian Andal, Kevin Paulo Medrano, Avon Lu Kagimbal, at syempre kay Sir June Magnaye at kay Tito Roger Aguirre. Thank you po. At syempre, Sir Vince, pagbigyan nyo na po, Auntie May, ang aking pahabol na pagbati ng parang happy... haba niyan, Opo, parang 3 index card. Happy birthday po kay Sir Vani Bayoncio Reyes. At syempre sa ating kasamahan dito po sa General Services Office na si Tita Maria Lita Balitaan. Happy Ayun. birthday po. At syempre, i-advance ko na birthday ng aking Beast friend ngayong December 17. Happy birthday, Beast Zara Josiah Maderazo Di Maano. Happy birthday. Ayan. Sir, pahabol na pagbate. Bukas birthday po ng aking mama. Happy birthday, ma. Happy birthday, Happy Nay. birthday po. Ayan, at wala na talaga. Baka meron ba? Baka may makapagtampo pa. Wala na? Ayan. 1 oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Ipapakita natin na ating likas na katangian na ang bawat Batanggenyo magigiting. Ako po si Vincent Altar. Marami pong salamat sa inyong pagsakay sa ating biyahe ngayong araw at syempre, dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ako naman po si Ornald Tabares Jr. Ayan, at lagi po nating tatandaan na ang tunay na tagumpay ay ang ating pagtayo matapos ang bawat pagkabigo. Yan. Ayan, yan naman ay sa ngalan ng ating hindi nakarating na partner ngayong umaga, Vice Governor Mark Leviste. Miss you, Sir Mark. Ayan. At syempre, ako naman po ang inyong kahuntahan, patroller tuwing araw ng Miyerkules, Cheryl May Makuha Halili. Kaya naman po, samahan nyo kami muli bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.